Hey, good day everyone. So today we'll be discussing yung isa pa nating method to get the beam deflection. Okay, so to recap lang, we have yung unang method natin which is the double integration method. So si double integration method, you'll need to get first your moment equation. So si moment equation ay iba-iba of course throughout the beam. So depende sa kung saan mo hinahanapan yung deflection mo. Okay. Yun yung moment equation na gagamitin mo, then i-derive, i-integrate mo siya ng dalawang beses. Kasi from the name itself, double integration. Kasi pag ang moment equation in-integrate mo ng dalawang beses, makukuha mo po si deflection equation. Okay? Then yung isa naman nating method is si virtual work method, whereas ang equation natin doon is yung mm over ei. So capital M, small m over ei. Young's modulus and moment of inertia. So ang gamit naman nun is yung capital M. Okay? Capital M is yung moment equation mo for the real load, okay, yung load talaga ng beam. Then yung small m naman is yung sa unit load mo na moment equation din. Okay? So depende ang essence naman nung sa virtual work is maglalagay ka ng load na 1.0 dun sa point na hinahanapan mo ng deflection. So ibig sabihin, ang virtual work medyo tedious siya kasi kailangan mong if ever mag-iibang point pa yung hanapin mo, ililipat mo naman si virtual work. Pero yung moment equation mo for the reload ay iisa na lang, wala namang problema yon. Baga maglilipat ka lang ng virtual load. Tapos panibagong moment equation or small m. So yun yung difference nung double integration tsaka virtual work. Tapos dito tayo sa next method natin. Whereas this is the superposition method. So anong ibig sabihin ng superposition method? Kumbaga, yung isang beam mo na maraming load na hinaharap or maraming maraming factors na considered like loading, support reactions, okay? Yung position ng support reactions rather to be exact is pwede mo siyang ihiwalay. Kumbaga ipaghihiwalayin mo siya to two beams para mas simplify, para meron kang magamit dun sa appendix C natin. So ano yung appendix C natin, sir? So yung appendix C natin ay ito. So sa mga hindi nakakaalam, ito po ay galing sa Mechanics of Materials ni Hibbeler. Okay? So ito po yung ginagamit natin, or ito yung parang dinerive na equations natin para makuha yung slope, deflection, and elastic curve ng mga beams. Specifically, simply supported beams, ito yung una. Then, cantilever beams. Okay? So, ibig sabihin, yun nga lang, okay, pagka gusto mong gamitin si superposition na mas madali with yung appendix C, si appendix C ay limited kasi ang meron lang tayo kay appendix C is yung simply supported tsaka cantilever. Okay? So kailangan mo magawa na yung figure ay maging cantilever or simply supported. And of course, affected din kung saan nakaposition. Okay, saan nakaposition yung load or yung moment or yung distributed loads. So mapapansin nyo dyan, meron kang load na nasa gitna, load na wala sa gitna pero concentrated loads lang, tapos meron ka rin naman na moment, meron ka din yung whole body mo or yung buong weight length rather ng beam mo ay may uniformly distributed, tapos meron din naman kalahati ng length mo may uniformly distributed, and meron ka rin yung yung uniformly varying load na for the whole beam. So yan yung disadvantage ng appendix C, limited siya. Okay? So ganoon din tayo, meron din tayo for fixed support na cantilever beam. So concentrated loads meron na dapat yan yung position. Okay? So yung position niya is itong P tsaka yung gitna, yung dulo tsaka yung gitna. Then meron din tayong uniformly distributed for the whole beam. Tapos meron din moment, tapos kalahati lang yung uniformly distributed and uniformly varying. So, may mga conditions to, mapapansin nyo. So, meron dyan yung iba, for example, ito, okay, ibig sabihin, yan yung conditions na meron kung yung X dapat meron. Bakit? Let me explain.
So, meron kasi tayong deflection at elastic curve na tinatawag. Anong difference ng dalawa? Basically, parehas siyang deflection. Pero yung dito, kadalasan, yung mapapansin nyo sa deflection column is yung mga maximum. Okay, mga maximum na deflection. So, pag tinignan nyo yung figure natin, pag nilapit mo sa figure, okay, so, meron ka dito maximum deflection. So, ito, maximum deflection. Kasi, pag yung load mo ay nasa gitna, tapos simply supported ka, malamang sa malamang, nasa gitna yung maximum deflection. Yung degree or yung magnitude yung di mo alam. Kaya ka gagamit ng Vmax. Okay, Vmax. Pero, paano naman pag hindi pinapahanap yung deflection other than dun sa gitna? Okay, other than dun sa gitna. Yung gagamitin mo ay itong elastic curve. Pero deflection din naman po to. Okay? Pero hindi lang siya yung nasa gitna. Okay? So, kaya yung V niyan, deflection din yan. Okay? Yung V na yan. Whereas, may conditions lang siya. Okay? So, ganun gamitin tong appendix C. Okay? So, yun naman, susundan nyo lang din siya. Yung slope naman, if ever you wanted lang to get yung ano yung slope ng deflection mo itself. So, yung degree or yung angle ng deflection mo. Okay. So, ganun naman po siya. Pero for now, let us focus dun sa deflection kasi deflection yung topic natin. Okay. So, again, ito, if ever gusto nyo gamitin, kailangan may kopya kayo kasi I don't encourage din naman na memorize nyo to sa dami nito. Okay. So, if you have your own copies, mas maganda na kapag during activities or pag nagre-review kayo, meron kayo nito on hand. Okay. So, anong essence niyan? Kasi meron tayong ibang problems na magkakasama yung load. Okay? Magkakasama yung load. So diretso na lang tayo sa sample problem natin ha. So again, mangyayari diyan, for example, meron kang beam. Meron kang beam. Tapos yung beam mo ay meron kang loading na buo, uniformly distributed. Okay, so sabihin natin ito yung supports niyan, sabihin natin ganyan. Tapos meron ka pang moment dito, sabihin natin ganyan. So ang ginagawa natin sa superposition ay hinihiwalay natin siya. Okay? So para mas mapadali yung buhay mo, ihiwalay mo yung beam mo ngayon. Meron kang yung isang beam mo, okay, is support yung uniformly distributed load lang yung meron. Okay? Then yung isang beam mo naman is yung moment lang yung meron. Okay? Kumbaga, sinimplify mo siya, hiniwalay mo yung body. So, ang essence kasi ng superposition in a way is parang pinagpapatong mo lang yung deflection nung each condition mo. So, ganun yung idea. Kaya lang kailangan ang mahalaga dito is alam mo kung saan mo hinahanap yung deflection. So, for example, at point sa gitna, okay, sabihin natin sa gitna, hinahanap yun dito, tsaka dito. So, ang mahalaga, kailangan alam mo kung anong gagamitin mo dito sa conditions na to. So, in this case, ang gagamitin natin is yung una, yung may ito, ba? So in this case, yung Vmax yung gagamitin kasi sa gitna. So ito yung una. So ito, ipapasok mo siya dun sa gagamitin mo siya para makuha yung deflection dun sa point na gitna na hinahanap. Tapos alin pa yung isang pwedeng gamitin? So, yung isang mong gagamitin naman ngayon ay ito. Whereas yung ito yung hahanapin mo. Okay? So sinabi din dyan na yung x mo dapat or yung maximum is nandito. So ibig sabihin po ay hindi nasa maximum yung di nasa gitna yung maximum. So tama, so hindi pala dapat yan yung gagamitin. So hindi po laging ganun. Kasi depende siya dun sa itsura. Okay? So makikita natin pag yung figure ng moment ay hindi pala nasa gitna yung maximum deflection. Nandito daw siya. Okay? Again, derive na to eh. We can prove that pero that's another thing for another time. So, mangyari, ito yung gagamitin mo. Whereas, yung x mo is kung nasan yung hinahanapan. So, in that case, yung gitna. So, that would be yung kung ano man given.
ay kung ano man yung given. So ito yung gagamitin, tsaka ito. So itong dalawa, itong dalawa yung gagamitin mo for that particular sample. Okay? So ganun yung idea. Okay? Kailangan alam mo kung saan yung hinahanapan mo ng deflection. Okay? Kasi hindi laging conditions mo ay parehas. So yun nga, hindi naman dito naging Vmax nasa gitna, pero pagdating dito hindi Vmax yung ginamit. Okay? So that's the idea of superposition. So diretso tayo dun sa sample problem para mas ma-visualize nyo. Okay? So we have here our sample problem. So meron tayong uniformly distributed na 2kn. Okay? 2kn per meter. Then tsaka meron tayong concentrated load na 8kn. So ang pinapahanap sa atin dyan is the deflection at C. Okay? So deflection or displacement, kadalasan ganun yung ginagamit natin term sa deflection. Displacement or deflection, parehas lang po yan. Okay, so pinapahanap sa atin is yung movement. Okay, movement natin ng point C. So yung bababa siya. Okay, so again, ihihiwalay natin siya. So in this case, pwede natin ihiwalay yung yung uniformly distributed tsaka yung concentrated. And remember po, kailangan alam mo kung ano yung conditions na meron yung support reactions na conditions na meron yung beam mo. So in this case, simply supported tayo. So pag pumunta ka sa ating figure, dapat ang gagamitin natin is ito. Siya kasi nasa gitna yung load natin, di ba? Nakita mo naman nasa gitna kanina. Tsaka yung ito. Okay? So ibig sabihin, either nung dalawa, depende dun sa figure, or mamaya yung sa x na hinahanapan yung gagamitin nating equation. Okay? So again, may kopya naman, i-upload ko naman yung kopya nitong appendix C kapag gagamitin natin. So going back to our sample problem. So ito na yung dalawa. So mangyari dyan, equal natin yan, tas ito plus, diba? So sineparate na natin siya. So meron daw tayong uniformly distributed, tas ito yung naging movement, kaya siya naging VC1. Okay, VC1. Yan yung una, tapos VC2 for yung 8kn. Mangyari lang dyan, parang yung unang loading bumaba yung beam, pangalawang loading dinagdag mo, bababa lalo yung beam. So kaya siya parang i-add mo lang yung deflection. Okay? So if we go back sa appendix C, yung itong unang conditions natin, itong condition na to, we would have the VC by VC1 na equal to, gagamitin natin is yung 5WL over 768 EI. Okay? So pag binalikan nyo yung ating appendix C, ito siya. Ito. Okay? So ito po siya. Kasi yung x mo ay nandun sa L over 2. Okay? So may makikita nyo na yung ating hindi siya sinabing maximum. Okay? Walang sinabing maximum. Okay? Hindi siya kasi automatically na nandun sa gitna yung maximum. Okay? So yung maximum daw is nandito, whereas yung x mo ay ito. Okay? So again, ang hinahanapan ay yung nasa gitna, yung L over 2. So ito yung gagamitin natin. Okay? So yun yung una. Tapos yung ating gagamitin sa pangalawa, if we look at sa figure natin, sa appendix natin, so dapat ito, so mangyari yung max lang, 'di ba? So ito lang. Okay, kasi gitna naman siya. So which is yung Vmax. So sulat lang natin sa kabila. So dito mangyari is, let me write it lang muna, VC2 would be equal to PL cube over 48 EI.
Okay? So again, ang kinaganda kasi sa displacement, sa superposition na deflection is diretso na yan. Diretso na po yan. Direct substitute ka ng mga values na meron. Okay? So yung W, again, pag W gamit po natin yan mga uniform loading. Pag W. L of course is length. Okay? Syempre E is Young's modulus and I is moment of inertia. Okay? So ang given daw tayo this in some cases di tayo given ng EI. So pag ganun, ibig sabihin you'll just treat yung EI as a variable. Okay, so iiwan mo lang, yung magiging final answer mo ay walang EI kasi hindi ka nga binigyan ng EI. Pero pag binigyan ka ng E tsaka ng I, igagamitin mo lang din siya, di ba? So in this case, pwede ka nang dumiretso solve tayo. So lalagay natin 5 times yung uniform loading, which is 2 kN per meter. Tapos yung length is magiging 8 meters kasi length ng buong beam yan. Sorry. Hindi ko pala nailagay dito. Sorry. May to the raised to 4 pala yan. Sorry, raised to 4 over yung 7, 6, 8 EI. Okay? So, if you write yung mga units ng Young's modulus tsaka ng I, sige, lagay natin. So, Newton per meter squared. Then, yung I natin is naka-meter cube, sabihin natin ganoon. So, ang matitira sa atin ay M lang. Kasi makakancel yung sa Newton. Syempre mag-move ka ng mga pwedeng maging kilonewton per meter squared to. So magkakancel, sabihin natin magkakancel si Newton tsaka si kilonewton. Magiging M to the fourth to. Tapos M at kakancel niya yung M dito. So yung M na to tataas. Okay, so matitira, deflection. Diba? So VC1 natin would be equal to, again, direct na yan, direct substitution ka. So magkakaroon ka ng 53.33 kN m cube over EI. So that syempre natira yung dahil may EI kaya naging ganyan yung units. Okay? So ganun din naman kapag gagamitin natin, or rather in your equations, pwede kayong mag unit analysis para di kayo mahirapan. Okay, para ma-ensure nyo na tama yung nagawa nyo. Okay, so again, in your solution or sa assessment, it would be better sana if ever naka fractions yung sagot nyo. Pero again, I will consider naman parehas. So pwede rin kasi maging ganito yung equation mo. So 160 over 3, ginawa mo lang siyang ganitong sulat. Okay, parehas naman tong i-consider ko. Okay, so ito yung VC1. So punta tayo kay VC2. So kay VC2, mangyayari is VC2 would be equal to kung ano yung P mo. So si P mo naman dyan is kung ano yung magnitude ng load mo. So 8 kN siya. 8 kN. Then multiply tayo ng length natin. So ang length natin again is 8 m cube over 48 EI. So again, hindi tayo binigyan ng EI, so we'll just let it as is. So magkakaroon tayo ng again, in this case VC2 is equal to 85.33 kN m cube over EI, or yun nga, pwede naman ding VC2 would be equal to 256 kN meter cube over 3 EI. Okay, so again, either of the two, parehas lang ko naman yan. So bakit
I prefer still ang fraction. So kasi as I said last time, ang hirap ng pagka ang haba na ng decimal kasi pwedeng maging mahabang decimal yan kapag ka iba-iba yung given natin, di ba? So ang mangyayari, kapag mahaba yung decimal mo, kapag i-add mo na yung VC1 at VC2 mo, ang rami pa pang isusulat, di ba? So kaya again, kahit anong gamitin nyo, wala namang problema. So for us to get yung displacement or V ng C should be VC1 plus VC2. You'll just simply add yung mismong deflection. Okay? So meron tayong 160 kN m cube over 3 EI plus 256 kN m cube over 3 EI. Okay? So, magkakaroon tayo ng VC na equal to 416 kN metric cube over 3 EI. Okay? So, in this case, basta lagi kong i-remind sa inyo, lagi kayong gumamit, ng unit analysis. Kasi, okay, so ito yung final answer natin. Kasi, pwede tayong magkaroon ng cases na kapag, for example, distributed loads yung meron, baka mamaya hindi nyo ma-cancel out yung mga meron tayong meters, ganun, mga length, di ba? So, basta kailangan nyo matandaan na dapat parehas ng mga VC1 at VC2 na i-add mo with each other, parehas ng units, di ba? So, if ever given yung E tsaka I, di ba, mas gagamitan ng unit analysis. Pero for now, ganun gumamit ng superposition method. Okay? So, dun tayo sa activity natin magta-try ng iba't iba pang mga sample problem. Pero for now, I hope you have understood yung discussion natin. Okay? So, ganito yung itsura niyan. Okay. Yan. So, I hope you have understood the topic that we have. Okay? So, again, I'll be giving you naman yung Appendix C para makapag-practice kayo on your own. So, if ngayon pa lang nanonood kayo, pwede nyo namang din mag-try. Pwede kayo mag-try mag-combine dito siguro. Syempre, pag nagko-combine kayo, simply supported lang pag-combine ninyo, di ba? Tapos, ito, pwede kayo mag-try din naman ng cantilever, di ba? So, combine din kayo. So, ganun naman yung idea. Okay? Honestly, pag ganito, pwede kayo magdagdag pa. 3. Madadagdagan lang yun. 3 combination. Diba? Pwede po yun. Kasi again, pag deflection, madadagdagan yung iyong body. Okay? Yung deflection. Basta, you need to establish kung saan mo hinahanap yung deflection mo. Okay? So, again, this is what we call as superposition method. Okay? Thank you guys for listening.